ng kalabasa. Sa isang malaking puron, may nakatirang mag-asawang walang anak. Patuloy silang nananangin. Ngunit hindi nila malaman kung bakit wala pa rin silang anak. Isang araw, sa kanilang pamamasyal sa gubat, nakakita sila ng batang ubod ng dumi. Marahil ito ang batang kaloob sa atin ng Diyos. Inuwi na natin siya at ang kining anak, ang sabi ng baba. Pagdating sa bahay, inihanda nila ang mga gamit na matagal na nilang hinihanda para sa kanilang magiging anak. Kala pinangalan nila dito, sa kanilang kaalaman, si Kala ay isang anak na diwata, bawal mabasa. Maya-maya, naisip ng babae, paliguan si Kala upang ito mahanda sa pagsusuot ng marangyang kasuotan na pumigas ang pat dahil ayaw niya sa tubig. Ngunit nanaig pa rin ang lakas ng ina. Habang binabasa si Kala, ay nagiging ginto ang libag na lumalaglag sa kanyang balat. Laking gulat ng ina sa nangyaring kabalaghan. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi ang nangyari. Nako, malaking perang kuha natin sa batang. Siguradong yaya tayo ang natutuwang sambid ng lalaki. Pinaliguan ng pinaliguan ang bata hanggang unti-unti itong namatay. Sa nangyari, nagalit ang diwata. Tunay na hinanay Kala. Lahat ng perang tinipon ng mag-asawa ay pawang naging lupa. Ngunit na tumubong kakaibang halaman na pinangalan tungkal ng binasa sa kalaunan ay naging kalabasa. Gintong araw, ang kalabasan ay walang hanggan.